po ay naparito para po magbahagi sa inyo ng libreng salita ng Diyos. And huwag po kayong mag-alala, hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Nandito po kami na merong daladalang dalawang klase ng balita. Isang magandang balita at isang masamang balita. Ang masamang balita ayon sa Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi rin po sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang mga kasalanan ninyo ang siyang naging dahilan kung bakit kayo nahiwalay sa Diyos, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang dahilan po kung bakit nahihiwalay ang tao sa Diyos ay dahil po sa kanyang ginagawang kasalanan. At alam niyo po ba na meron pong kabayaran ang kasalanan atin pong ginagawa? Sabi po sa Roma chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Maaaring meron pong nagtataka sa inyo bakit namamatay ang tao. Yan po ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Meron pong dalawang klase ng kamatayan, isang physical death at spiritual death. Kung tayo po ay mamamatay na wala tayong relasyon sa Panginoong Jesucristo, kung tayo ay mamamatay na nagpapatuloy sa pagkakasala, wala po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan po ang tinatawag na spiritual death ayon sa pahayag o Revelation chapter 21 verse 8. Sabi po doon, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero ito ang magandang balita. 2,000 years ago, naparito ang Panginoong Jesucristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay tubusin at linisin sa ating mga kasalanan. Inayos ng Panginoong Jesucristo ang ugnayan nating mga tao sa Diyos Ama. Kaya nga sabi sa John 14:6, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, kung tayo po ay walang Kristo sa ating buhay, kung hindi po tayo sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag ng inyong mga labi na kayo ay nagkasala sa Diyos, ang Diyos ay tapat at matuwid at tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid, alam niyo po ba na hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga kaguluhan nangyayari sa bansa natin ngayon? At yung mga nangyayaring kaguluhan na iyan, yan po ay senyales na ang Panginoong Jesucristo ay malapit na pong bumalik, malapit na ang dumating. Jesus is coming soon. Ang tanong, sa pagbabalik ba ng Panginoong Jesucristo, tayo ba ay handang salubungin siya? At kung tayo ba ay mamamatay ngayon, tayo ba ay merong bahagi sa kaharian ng Diyos o meron tayong kaligtasan? Sabi po sa Biblia, our life is short, our life is like a vapor. Sabi po doon, ang buhay ng tao ay maikli lamang. Ang buhay natin ay parang usok lamang. Pansamantalang lumilitaw at pagkatapos ay nawawala. That's why, mga minamahal ko kaibigan,
ginagawa. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan, manumbalik na tayo sa Diyos, hanggat may oras pa, hanggat humihinga pa tayo, hanggat may panahon pa, sapagkat pwede pong maging huli ang lahat. So bago po kami umalis sa lugar na ito, tinatawagan ko rin po yung kasama ko na nais rin po magbahagi ng libreng salita ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat.